bakit hindi siya manindigan o bakit hindi niya matindigan na mismong ombudsman na nga ang nagsabi ng kanilang kakasuhan, si Speaker Martin Romualdez. Para ba sa kanya ay walang talagang kinalaman o sadyang pikit ang kanyang mga mata sa isinisigaw ng lohika? Sadya ata talagang nagbago na ang ating kasamahan. Nasaan na ang tapang ng dating Chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan? Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, Ginoong Pangulo. Hindi na po ito paghahanap ng katotohanan. Ito ay pagpapalutang ng duda sa pamamagitan ng isang palabas. Yan. Hindi na rin po bago sa akin itong ganitong pailalim na pag-atake, Ginoong Pangulo. Nakita na natin ito nang siya ay sadyang nagpakalat ng isang splice o pinagtagpi-tagping video ng aking mga pahayag upang baluktutin ang tunay kong sinabi at linlangin ang publiko tungkol sa aking posisyon. Fake news pala to si Noon pa man Pino. malinaw nang may pagtatangkang sirain hindi lamang ang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan. At ngayon, tila inuulit na naman ang parehong taktika mula sa isang manipulated video noon hanggang sa mga pahapyaw na slide na naglalaman ng hindi kumpletong dokumentong ipinakita niya kahapon. Pareho ang pamamaraan, nagtatanim ng duda, magpapakalat ng kasinungalingan, at lilikha ng maling impresyon laban sa akin sa halip na harapin ang tunay na issue. Nakakalungkot pa na manggagaling ang mga gawang ito sa isa sa atin sa kapulungan ito. Hindi lamang nakalulungkot kundi nakagigimbal. Isipin sapagkat sila po ay binoto ng ating mga mamayan para gumawa ng mabuti para sa ating bayan. At mas lalong nakadidismaya pa, Ginoong Pangulo, na sa halip na gamitin ang kapangyarihan ng Senado upang papanagutin ang makasalanan at hanapin ang buong katotohanan, ginagamit ito ng ilan bilang kasangkapan sa pagtitibag laban sa mga hindi kayang patahimikin at pigilan. Ginoong Pangulo, bakit ako pipirma sa isang partial report kagaya ng aking pinahayag kahapon? Ang partial report ay unfinished report. Wala pong sinasabi na ang ating mga tuntunin ay kinakailangang magpahayag ka o mag-report ka ng isang partial report. Bakit po kinakailangang partial report and di pa final report? At paano po tayo magkakaroon ng final report, Mr. President, kung hindi po niya itutuloy ang mga dapat na ginawa niyang pagdinig? Napakarami po ang dapat na ipatawag, gaya po ng aking ipinag-privilege speech ng mga nakaraan, Mr. President. Ngunit ayaw niya talagang tawagin ang mga taong ito. Tila baga, ganun siyang pinagtatakpan talaga. Taong bayan na po naghihintay, Mr. President. Hindi ba ang taong bayan ang pinagsisilbihan natin? Meron pa po bang tinitingnan siyang mas mataas sa taong bayan, Mr. President? Nako, meron nung hamon itong si Banat Bay dito kay NBI Director Melvin Matibag. Diyan sa pagkakahuli na yan itong si Franco Mabanta. Dito sa video na to, hindi pa ho tapos ang sagutan nitong si Senator Rotanti Marcoleta at nitong si Ping Lacson. Ang problema kasi dito kay Ping, bakit hindi na lang kasi mag-imbestiga? Bakit hindi na lang kasi ituloy yung investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee? Ang dami ho niyang hanas. Binabanatan ho niya ng binabanatan yung mga kasama niyang senador dyan sa Senado, kagaya na lamang ho nitong si Senator Rotanti Marcoleta. At dito rin ho sa video na to, segue ho tayo sa interview nitong si Sir Henry Uri dito kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Rekta ho tayo sa hamon nitong si Banat Bay dito kay NBI Director Melvin Matibag. Diyan sa pagkakahuli na yan, itong si Franco Mabanta. Franco Mabanta ng PGMN? Nako. Nahuli sa entrapment ng NBI? Nako. Naku po, ito Nako na nga po. ang kwento. Nahuli daw ito si Franco Mabanta ng PGMN Nako. na kinikikila no ine-extort si Romualdez. Tulad ng sinabi ko, ang Banat Bay po, pagtama palakpakan at mali banatan. Pinapalakpakan natin ng NBI dito. Pero linawin natin, mga kababayan, Yan. na itong si Franco Mabanta, hindi po ito Duterte supporter, ha? Yan. Kasi
magkaliwanagan ho tayo kasi yung packaging ngayon yung talagang gusto palabasin ni Auntie Claire at lahat ng Talyanista at Ensaymada vlog para bang tauhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nitong si VP Sara, itong si Franco Mabanta dahil siguro dyan sa PGM Peanut Gallery Media Network na yan, di ba? Dahil nga naman bumabanat sa administrasyon niya ang yung social media pages na yan, yung mga account, yung mga social media posts ng Peanut Gallery Media Network, di ba? Bumabala sa administrasyon. Ang problema ho dito mga kababayan, ano ba talaga ang dahilan ng pagbanat ng Peanut Gallery Network? Pamihira, ano ba talaga ang ini-aim nila? Bumabanat sila para makahut-hut sila? Hindi natin alam ang kadahilanan. Di ba? Tayo ho kasi dito, bumabanat ng walang kapalit. Bumabanat tayo sa administrasyon dahil yun ang gusto nating sabihin, yun ang nasa saloobin natin. Kung lalabas natin. Pero iba yung bumabanat ka para sa kalaunan, mapansin ka at maya-maya bigyan ka ng kung anumang pakingkim ng mga binabanatan mo. Magkaiba ho yun. Yung sa atin dito sa PH Update, bumabanat tayo dahil meron ho tayong pinaglalaban. Meron ho tayong gustong makita sa pamahalaan. Di ba? Gusto natin makakita ng pagbabago. Pero yung ibang mga bumabanat, marami ko kasi uri ng mga vlogger Yung mga Talyanista at Ensaymada, bumabanat yan para merong kitain, para merong balik, di ba? Kumbaga, yan talaga literal na mga bayaran. Di ba? Meron naman hong bumabanat tapos nagpapapansin para yung mga binabanatan nila, bigyan sila ng pakingkim. At meron din naman nung bumabanat, tayo naman ibilib dyan sa mga banateros. Talagang yan nakita natin. Sa napakahabang panahon talagang nag-stick ho yan sa sa pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yung prinsipyo at paninindigan nakita natin sa mga yan. Yan ang napakalaking kaibahan ng mga vlog. Para at least maging aware yung mga kasama natin dito sa PH Update. Malayo pa lang yung mga Talyanista at Ensaymada. Malayo pa lang yung mga bumabanat sa social media. Dapat mapaisip na ho kayo. Yung mga bumabanat na yan naghihintay lamang na sila ibigyan ng pakingkim. Yung mga bumabanat na yan, kaya nila sinasabi yung mga sinasabi nila na yan, dahil bayad yung mga yan. Ito kaya mga vlogger na to talagang pagka meron silang nakitang magandang development, talagang suportado nila yan. Pero pagka meron silang nakitang medyo dispalingado, talagang binabanatan nila. Iba ko kasi yun mga Talyanista at Ensaymada, wala akong yan. Ika nga, walang maling ginawa si Marcos sa mga yan, di ba? Lahat na lang ng banat nila talagang puro papuri sa administrasyon itong si Marcos Jr. Doon ho kayo mag-isip-isip, doon ho kayo magduda, doon ho kayo, ika nga, magtanong na yung mga individual ba na yan, talagang meron bang prinsipyo at paninindigan o talagang bayad na yung mga yan sa mga nakatanggap ng maleta at envelope dito kay Saldico, di ba? O yan ba mga yan nabigyan na ng pera ng mga mastermind dito sa mga maanumalyang flood control project. Pero na naman ho yun. Saan man ako yan nga ang tanong dito kay yung mga pera-pera rin nasa labis. Saan galing yan? Kala ko bang naka-freeze yung mga pinreeze yung mga asset nitong si Martin Romualdez? Bakit meron ganyang kalaking pera? Na Mark Money kung tawagin, di ba? Saan galing yan? Yan ang napakalaking katanungan ho dyan, mga kababayan. Yan ang mga packaging na naman ng kung ano-ano mga balita na si Franco Mabanta daw ay isang DDS. Nako, hindi ho totoo yan. Totoo yan. Kung siya man ay bumabanat sa gobyerno, it doesn't mean na siya ay Duterte supporter. As a matter of fact, eto po si Franco Mabanta ay dati pong kaibigan ni Marcos. Nako. Sa katunayan, hinire pa ni Marcos yan noon. Kaya wag niyong sasabihin na Duterte supporter si Franco Mabanta. Hindi po Duterte supporter si Franco Mabanta. Pero, ito ang isang tanong ko lang sa NBI. Tama man ang ginawa niyo ngayon na in-entrap niyo si Franco Mabanta para mahiwalay yung mga bulok at doon sa totoong nakikipaglaban sa bayan. Ang tanong ko lang sa NBI, yung bang mga bayaran na troll ng administrasyon na ito, mga vlogger na bayaran na administrasyon na ito, sinubukan nyo na bang in-entrap? Nako. Kasi napakarami dyan na mga bayarang vlogger ng administrasyon na ito. Hindi ko alam kung sino nagbabayad sa kanila. Para si
Balita ho natin, natatanggap daw ho ng mga yan, mababa yung 500,000 pesos kada buwan. Diyan sa mga bayarang vlogger na yan ng administrasyon. Diba? Hindi na ho natin papangalanan, pero kilala nyo naman, alam nyo naman kung sino-sino yung mga individual na yan na talagang kahit kitang-kita na yung mga palpak na trabaho ng administrasyon ni Marcos Jr. Patuloy pa rin ho sila sa pagsuporta at pagtatanggol dito sa administrasyon na to. Kilala nyo ho yung mga vlogger na yan. Balita ho natin yung mga vlogger daw ho na yan, mababa yung 500,000 piso kada buwan. Para lamang purihin kahit na puro kapalpakan ang ginagawa nitong si Marcos Jr. Ipagtanggol yung mga desisyon na kung saan talagang nagpapasadsad sa kalagayan ng sambayan ng Pilipino. Matakin nyo, binentang ginto, walang imik yung mga yan. Kinuha ang pera sa PhilHealth, pinagtanggol ng mga yan. Di ba? Yung suportado nila, yung naratibo ni Auntie Claire, na yung pera ng PhilHealth pinanggawa ng kalsada pero para meron daanan yung ambulansya. Di ba? Suportado nila yung mga ganyang klaseng naratibo ng administrasyon. Mag-isip-isip po kayo, pagka yung mga vlogger na yan, ganyan na lumalabas sa bunganga ng mga yan, malaki yung problema natin dyan. Siraan si BP Sara Duterte. In-entrap nyo na po ba? Sana pati yun. Para hindi kayo matawag na bias. Maraming salamat sa inyo, NBI. Pero, Direktor, ito isang hamon sa iyo. Nako. Sana, pati yung mga bayaran para siraan si BP Sara Duterte, i-entrap nyo rin. Yun eh. Dapat lang talaga tayo siyang ayon dyan sa hamon na yan, itong si Banat Bay, dito kay NBI Director Melvin Matibag. Rekta ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Hindi, bago natin puntahan to, pakinggan ho muna natin ang interview nitong si Harry Roque dito kay Henry Uri dyan sa DZRH. Secretary Harry, magandang hapon sa inyo. Ay, magandang hapon, Henry, at magandang hapon, Pilipinas. Teka muna, pag-usapan nga natin ng kabahagyang si Franco. Sino ba si Franco? Kilala mo ba si Franco Babanta? Well, kilala ko yan talaga bilang isang vlogger, no? At ang alam ko, sa mulat-mula, siya ay malapit sa mga Marcoses. Bakit ko nasabi yan? Kasi nung ako ay spokesperson, ang pakilala niya sa akin ay, among others, tumutulong din talaga siya sa social media ni Bongbong Marcos. Okay. Diyan ko siya nakilala dahil sa kanyang ties with Bongbong Marcos. At ako naman, bilang spokesperson, lahat naman ng vlogger, lahat ng mainstream media, may access sa akin, no? So, nakakainis nga na ang ginamit pang picture. Wala ho tayong access dyan. No? Hindi lahat ng vlogger, hindi naman totoo yung lahat ng vlogger may access kay Spock Sari noong mga panahon na yon. Wala ganun. Ni Auntie Claire, extra lang ako dun sa picture ni Franco at ni PRRD, no? Meron naman kami mga picture na talaga kami magkasama at mas gwapo ako dun sa mga larawan na yun. Hindi pa yun ang ginamit. Pero teka muna, kasi ako, kinukwento ko kanina, I covered the palace, I covered you during the previous administration. Hindi ko naman nakita itong si Franco kahit sa iyong mga press cons. Wala akong na-cover sa kanya. Hindi ko rin nakita na may okasyong tayong naroon din si Franco. Kayo ba ni Franco meron bang pagtatrabaho kayo na nagtrabaho kayo for the previous president? Lilinawin ko po yan. Walang naging opisyal na function itong si Franco Babanta sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Romualdez Duterte. Ang pagkakakilala namin sa kanya ay bilang isang vlogger at ang palasyo naman ay bukas sa lahat ng mga vlogger, sa lahat ng mga mamamayan. Kaya nagkaroon siya ng mga picture sa akin at kay Presidente Duterte. Gayunpaman, hindi ko maintindihan bakit dinideny ni Auntie Claire ang koneksyon. Inanunsyo naman talaga ni Marcos Jr. talaga na minsan ay si Franco Babanta in charge ng kanyang social media, no? Siya naging social media director. Meron pa akong larawan ngayon na pinost sa aking Facebook na galing mismo sa Facebook din ni Franco Babanta. Nagpa-party pa ang mag-asawang Marcos sa kanilang tahanan sa Forbes Park para yung isang birthday ni Franco Babanta. Okay. So yan bang gagawin ng hindi kaibigan na magpapaparty pa sa birthday doon mismo sa pamamahay nila? At doon sa larawan na pinost ko sa Facebook ko ngayon, pati nga yung aso ng mga Marcoses, kaibigan ni Franco Babanta. Pero alam mo, ang nakakatawa, hindi ko maintindihan sa Auntie Claire dahil ang issue naman talaga rito, yung pag-aaresto ba kay Franco Babanta ay panunupil or contra-extortion. Sa tingin ko, wala namang kinalaman kung anong relasyon niya sa mga Marcos, kung anong relasyon niya sa mga Duterte. Ang issue lang is, meron bang katotohanan yung sinasabing extortion? Dahil kung wala, talaga na bang kilala din natin ng PGMNA na isang social media outfit na malaki rin ang reach, no? So, posible meron din panunupil.
detail. Pero alamin natin kung anong ebidensya. May isa pa akong may isa pa ako nakitang comment na the 75 million, kung yun ay galing sa pera ng mga Romualdez, naka-freeze na raw yung asset. Saan ang galing yung 75 million? Anong inyong obserbasyon doon? Kasi yan ang mga magnanakaw na yan, lahat nakamaleta Hindi naman ako nasusurpresa na may pera pa rin sila, no? Dahil nga, bumili pa nga yan ng bahay sa Forbes Park para gawin lamang imbakan ng pera. So mga tsani na yung mga yan, alam nila na ang kanilang nakaw hindi dapat i-deposito sa bangko dahil malalaman na ang black, no? So sa akin, hindi big issue yan. Dahil alam nga natin, gaya na sinabi mo, Bibi Sara, ang mga magnanakaw, hindi nagde-deposito sa bangko, nagtatago sa mga maleta. Nako. So ngayon, pinabubulaan na ninyo na kilala ninyo, may kaugnayan kayo, nakatrabaho ninyo at naging bahagi ng administrasyong Duterte si Franco Mabanta. Wala po ganyang naging relasyon sa panig ng administrasyon ni Duterte at ni Franco Mabanta. Pagamat ang kabaliktaran ay totoo, no, na inaamin ng mga Marcoses na naging social media director nila yan at talaga naman naging napakalapit sa first couple yan. Teka, huling tanong lang, kumusta na kayo? May mga supporter ninyo rito naman. Siyempre, nangungumusta rin at nagtatanong tungkol sa inyo. Ano ba nangyayari na sa inyo riyan? Nasa Netherlands pa ba kayo? Okay naman po, ako po yung nasa Vienna, Austria at patuloy po na dinidinig ang aking petition para sa asylum at samantala naman tayo po ay nag-expose sa mga fake news lalong-lalo na kung ang presidente nagpapakalat ng fake news. Ano pala ang inyong masasabi kay Saldico? Anong balita na ba? Nasa France na ba ito? Ito ba uuwi, mapapauwi? Sapagkat sabi ho ng ombudsman, sila may dating House Speaker ang mastermind sa flood control scandal. Well, una-una po, no, wala po ibang po pwedeng masabi dito sa kaso ni Zaldico kung hindi yung sinabi ko na. Fake news, yung siya ay naaresto sa Czech Republic at fake news, yung sinasabi nilang nadetain na siya sa Czech Republic na napatunayan naman, no, dahil sa mga naging report na rin ng DOJ na nagpunta pa sa Austria para mag-jacket. At sinabi ko na nga hindi siya na-arresto doon at wala na siya doon sa Czech Republic, no. Ganun pa man, yung sinasabi na mastermind ang Martin Romualdez at ang Zaldico, wala pong kaduda-duda, kasama sila sa most guilty, pero sa tingin ko po, ang tunay na mastermind ay ang presidente ng Pilipinas. Opo. Pero kung itong si Zaldico ay makonvict ng Sandigan Bayan, at tingnan mo na malayo siya as an expert in international law, pwede ba siyang makonvict kahit naririyan siya sa, halimbawa sa France, at kung makukonvict ba ito, mapapauwi at dito makukulong? Hindi po siya po pwedeng malitis dahil kinakailangan magkaroon ng jurisdiction ng hukuman sa kanyang pagkatao. No? Hindi po usad ang kaso kung hindi maaresto at mapapabalik sa Pilipinas ang Zaldico. At sa tingin ko, kung siya ay gaya ko, humingi ng asylum, hindi po siya mapapauwi hanggang hindi matapos yung proseso ng pag-apply ng asylum. So in other words, malabo pa na makulong dito at maparusahan. Well, sa tingin ko po, no, dahil wala naman akong pagkakaalam talaga kung siya sumunod dun sa aking advice na mag-asylum, kung siya nag-asylum, kinakailangan mo na matapos yung proseso ng asylum bago siya mapauwi. Alright. Sek, salamat po for picking up our call. Thank you. Salamat po. Pagandang araw po. Si Atty. Harry Roque ang Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Hindi konektado sa mga Duterte. Franco Mabanta na yan. Dami na pag-usapan kay Franco Mabanta lang na-focus siya. Yun yung yun yung kailangan nating pag-usapan ngayon. Yung pagpilit na naratibo na DDS yang si Franco, hindi DDS yan. Ano ho yan, social media director nitong si Marcos Jr., no? Ba't walang... Kahapon po ay narinig na rin natin sa wakas Yung... ang pinakahihintay nating ulat ukol sa mga ginawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control anomalies. Ngunit, Ginoong Pangulo, ang isa pong mabigat na tanong ngayon ay hindi lamang kung anong laman nito, kung hindi paano ito iniharap sa sambayanan. 9 months from the initial hearing, 5 months from the time we released the so-called minority report, and 2 months from the time I delivered my privileged speech regarding the delays in this flood control investigation. Better late than never, ika nga. Yan. Subalit,
Nakakapagtaka naman ata na matapos ang lahat ng panahong iyon, ano po ba ang inihain sa Senado? Hindi isang formal na committee report, Ginoong Pangulo. Hindi isang rekomendasyong may bigat at otoridad ng komite. Kung hindi isang progress report na piniling ihatid sa pamamagitan ng privilege speech kahapon ng chairperson. Kung ganito lang din pala ang kahihinatnan, bakit kailangan pa niyang paabutin ng ilang buwan ang paglalahad kung ang tunay na nais ay may paalam sa taong bayan ang kinahinatnan ng mga pagdinig? Kaya ang isa pong pinakamalaking tanong ng lahat ay nasaan po yung progress sa paghahanap ng bayan ng katotohanan? Ano na pong nangyari sa komite na siyang dapat nangunguna sa pagsisiwalat ng korupsyon at sa paghahanap ng pananagutan? Baka naman ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng pirma, kundi ang kakulangan sa political will na dalhin ang investigasyon sa natural na tinutumbok nitong direksyon hanggang sa pinakadulo ng pananagutan. If there's a will, there's a way. Bungad ni Senator Lacson kahapon. Kilala siyang magaling na investigador nung panahon niya sa kapulisan. Kung nanaisin niya talaga na tuntunin ang katotohanan sa pamamagitan ng ebidensya Kaya eh. na kanyang binigyan pa ng diin, dapat ay hindi niya tinitigilan o ipinagpapaliban ang mga pagdinig. Sinasabi niya na marami daw akong dahilan kung bakit hindi ako pumipirma sa partial report. Ngunit mas marami akong katanungan sa kanyang sariling mga dahilan kung bakit hindi matapos-tapos ang investigasyon ng Blue Ribbon patungkol sa bagay na ito. May mga napako at pabago-bagong desisyon tulad ng Abril 14, naka-schedule ang pagpapatuloy ng hearing sa Blue Ribbon Committee ngunit biglang ipinagpaliban. Ngayon naman, ang kondisyon sa partial report na hindi raw magpapatuloy, Ginoong Pangulo, ang pagdinig hanggat hindi napipirmahan ang partial report. Isa itong malinaw na pag-atras sa nauna niyang sagot sa akin nung siya'y direktang tanungin ko sa bulwagang ito, Ginoong Pangulo. Gaya ng pagtiyak niyang ipagpapatuloy ang investigasyon nang lumabas ang balita tungkol sa pagkahuli ni Zaldico. The quest for truth has been effectively hostaged by the whims of the chairperson who emphasized that he respects the decision of his members, but then said that there will no longer be any hearings unless and until the partial report has been signed. He also said that he wants a healthy discussion, yet won't accept any interpellations. Ano po ba talaga, Kuya? Senator Lacson is indeed consistently inconsistent, invoking transparency when convenient, but resisting accountability the moment questions are directed at him and his report. Yan. Mr. President, are all members of the committee mandated or obligated to sign committee reports? Ito kasi si Sen Dante, binola-bola mo pa na bilib ka sa kanya eh. Tinawag ka tuloy na wala sa hulog. Binola-bola mo pa kasi na bilib ka sa kanya eh, na wala na yung ganun eh. Yung wala daw, ikaw wala ka daw sa hulog, sabi niya. Yung mga ganyang klaseng tao kagaya ni Ting Lacson, di na binubola yan. Binabalagbag yan. Can members of the BRC be compelled to sign a partial report? There is nothing in our rules that say so, Mr. President. Because his statements appears to imply that the delay in the release of the committee's partial report is the fault of the committee members themselves. How can the chair say that refusal to sign is tantamount to blocking the committee report? Isn't it the minority who submitted the so-called minority report to awaken the committee chair in submitting the report that was long overdue? Siya ay iniluklok ng taong bayan sa posisyon dahil sa tiwala nila sa isang tinaguriang independent fiscalizer ng Senado. Kumisan nga, Ginoong Pangulo, ay na-associate siya bilang corruption czar, moral crusader,
Mr. Clean, Mr. Clean, yan. Mr. Righteous, Holy Willie, Grabbuster. Ngunit imbis na gampanan ang kanyang tungkulin sa mamamayan, gumagawa pa siya ng isang imposibleng kondisyon, ang pagpirma sa partial committee report para lamang hindi ituloy ang pagdinig. Moreover, Senator Lacson is again spreading this false narrative na kapag hindi ka pumirma, hindi mo sinusuportahan ang pagtataguyod ng accountability laban sa korupsyon. Let's correct this false narrative, Mr. President. Hindi minamandato ng tuntunin ng Senado na ang lahat ng miyembro ng komite na pumirma sa bawat report na nilalabas ng komite. At the most of it, sumasang-ayon ka kaya ka pumirma. Yan. Oo, So tama let this yan be eh. a clarification to the false narrative being peddled by the chairperson. I haven't signed the report not because I don't advocate for accountability, but because the report itself is incomplete and thus could be biased, Mr. President. To press the committee members into signing a document they are not fully convinced risks compromising both the integrity of the process and the credibility of the committee. Anong kasiguraduhan Yan. ng mga miyembro ng komite na ang kanilang pagpirma sa partial committee report ay hindi gagamitin para tuldukan ang mga pagdinig at iwasan na ang paggawa ng matagal na inaantay ng taong bayan na final report? Anong gagawin o magagawa pa rin natin, Ginoong Pangulo, kung sakasakaling sabihin niya na tapos na ang pagdinig, total majority na ang nakapirma? It could be a trap, Mr. President. Bukod pa rito, Mr. President, may isang bahagi po sa nasabing privilege speech ang kumuha sa aming atensyon at hindi namin maaaring palampasin. Yan. Tulad nitong flood control scandal na patago ang atake. Ito pong slide na may pamagat na allocables at leadership fund na kanyang ipinakita sandali kahapon ay may imahe na hindi naman lubos na inilantad sa taong bayan. Putol, hindi buo, walang sapat na konteksto. Yan. At tila ba'y tumutukoy sa representasyong ito bilang humihingi ng mga proyektong katumbas ng 500. Whether it's 500 billion, 500 million, or 500,000. The big document tells a narrative that a certain Kong Marcoleta has this 500 allocation for the DPWH. At kapansin-pansin po, Mr. President, na tila hindi nakuha ng naturang slide ang inaasahang atensyon mula sa media matapos ang kanyang privilege speech. Okay. So yun ang sinasabi nitong si Pinky na meron siyang isisiwalat. Yung 500 na yan na sinasabi ni Sendante. Okay. Dahil maging ang mga mamahayag ay nakita ang kahinaan nito. Kaya't nakapagtataka na nitong umaga, kaninang umaga lang, Ginoong Pangulo, ay agad siyang nagkaroon ng dalawang panayam sa media upang muling bigyang din at itulak ang parehong naratibo Yan. laban sa akin. Para bang hindi naging sapat ang privilege speech sa session hall at kailangan pang palawigin ito sa media upang masigurong kakalat ang malisyosong pagpapahiwatig kahit kulang sa linaw at sustansya. Meron pa siyang ikinuwento na noong ako ay kongresista pa at parte ng Commission on Appointments bilang chairperson ng Committee on Public Works and Highways, ako rin nang hingi ng halagang 1.5 billion na mga proyekto kapalit ng pag-confirm sa appointment ni Secretary Bonoan. Ngunit 500 million lamang daw umano ang naibigay. At sinabi pa raw sa kanya ng ibang kongresista na nabukulan sila at walang nakarating sa kanila ng mga proyekto. Nang siya'y tanungin kung may dokumento ba na susuporta rito, hindi niya sinagot ng direkta at bagos ay sinabi na lamang na kailangang suriin kung mayroong mga substandard at ghost projects sa mga pinagbigyan mula sa aking mga inendorso. Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin? Ayon mismo kay Senator Lacson noong nakaraang taon,
Setyembre yata yun, Ginoong Pangulo. Halos lahat daw ng mga senador noong 19 Congress ay nag-insert ng allocation projects ng 2025 national budget na nagkakahalaga ng kumulang 100 bilyong piso bawat individual. Ngunit ang ating tagapangulo, kayo po, Ginoong Pangulo, pamismo ang dumepensa sa mga senador at sinabing, I would like to make it clear that whatever budgetary amendments the senators propose, the money for these projects do not in any way go through the Senate or the senator, as some of our kababayans think. It goes directly to the implementing agencies under the executive department. Sa dinami-dami ng mga pangalang nakaladlad sa kontrobersyang ito, ang ilan pa ay tila maingat na iniiwasan ng ating chairman at hindi man lamang nabanggit ng direkta kahit paulit-ulit nang iniugnay ng mga naglutangang testigo at ilang beses nang naidawit ang mga sinumpaang salaysay, sa mga sinumpaang salaysay. Talaga namang pilit na isinasama ako sa kanyang naratibo. Masyadong halata naman ito, Ginoong Pangulo. Ako na ngayon ang pinagtutuunan niya ng pansin. Dahil ba sa ako lamang ang nagsasabi sa kanya na gawin niya dapat ang trabaho niya, Mr. President? Kung talagang hangarin ng chairman ay katotohanan na transparency, bakit tila naging targeted ang kanyang patama sa kumupo na sa kanya? Bakit hindi siya manindigan o bakit hindi niya matindigan na mismong ombudsman na nga ang nagsabi ng kanilang kakasuhan, si Speaker Martin Romualdez? Para ba sa kanya ay walang talagang kinalaman o sadyang pikit ang kanyang mga mata sa isinisigaw ng lohika? Sadya ata talagang nagbago na ang ating kasamahan. Nasaan na ang tapang ng dating Chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan? Kung itong issue nga na patungkol sa paglimas ng ating national budget ay kanyang iniiwasan at ipinagpapaliban ng matagal, ngayon gusto niyang puntahan ang umunoy breakdown ng mga proyekto para malaman kung may mga ghost projects sa mga ito. Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, Ginoong Pangulo. Hindi na po ito paghahanap ng katotohanan. Ito ay pagpapalutang ng duda sa pamamagitan ng isang palabas. Yan. Hindi na rin po bago sa akin itong ganitong pailalim na pag-atake, Ginoong Pangulo. Nakita na natin ito nang siya ay sadyang nagpakalat ng isang splice o pinagtagpi-tagping video ng aking mga pahayag upang baluktutin ang tunay kong sinabi at linlangin ang publiko tungkol sa aking posisyon. Fake news pala to si Noon pa man Pino. malinaw nang may pagtatangkang sirain hindi lamang ang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan. At ngayon, tila inuulit na naman ang parehong taktika mula sa isang manipulated video noon hanggang sa mga pahapyaw na slide na naglalaman ng hindi kompletong dokumentong ipinakita niya kahapon. Pareho ang pamamaraan. Magtatanim ng duda, magpapakalat ng kasinungalingan, at lilikha ng maling impresyon laban sa akin sa halip na harapin ang tunay na issue. Nakakalungkot pa na manggagaling ang mga gawang ito sa isa sa atin sa kapulungan ito. Hindi lamang nakalulungkot kundi nakagigimbal. Isipin sapagkat sila po ay binoto ng ating mga mamayan para gumawa ng mabuti para sa ating bayan. At mas lalong nakadidismaya pa, Ginoong Pangulo, na sa halip na gamitin ang kapangyarihan ng Senado upang papanagutin ang makasalanan at hanapin ang buong katotohanan, ginagamit ito ng ilan bilang kasangkapan sa pagtitibag laban sa mga hindi kayang patahimikin at pigilan. Ginoong Pangulo, bakit ako pipirma sa isang partial report kagaya ng aking pinahayag kahapon? Ang partial report ay unfinished report. Wala pong sinasabi na ang ating mga tuntunin ay kinakailangang magpahayag ka o mag-report ka ng isang partial report. Bakit po kinakailangang partial report and di pa final report? At Yeah. paano po tayo magkakaroon ng final report, Mr. President, kung hindi po niya itutuloy
ang mga dapat na ginawa niyang pagdinig. Napakarami po ang dapat na ipatawag, gaya po ng aking ipinag-privilege speech ng mga nakaraan, Mr. President. Ngunit ayaw niya talagang tawagin ang mga taong ito. Tila baga, ganun siyang pinagtatakpan talaga. Taong bayan na po naghihintay, Mr. President. Hindi ba ang taong bayan ang pinagsisilbihan natin? Meron pa po bang tinitingnan siyang mas mataas sa taong bayan, Mr. President? Palagi niyang sinasabi, hindi ko raw po naiintindihan ang interparliamentary courtesy. Mabigat na paratang, Mr. President. Sinabi ko nga po kahapon ang interparliamentary courtesy ay kinapapalooban ng dalawang kapulungan, ang Kongreso at saka ang Senado. Paggagalangan sa bawat chamber. Ngunit bakit po itinatanghal niyan ay galang natin ang kabilang chamber, ngunit tayo mismo dito sa ating sariling bulwagan ay hindi ko nakikita ang tunay na paggagalangan. Alin bang mas importante, Ginoong Pangulo? Kailangan ba nating munang igalang ang ating kapitbahay, pero hindi natin igagalang mismo ang miyembro ng sarili nating pamilya? Naku, yari. Dito Naloko susukatin na. kung sino po Naloko ang na. merong dalawang standards. Nasabi ko po kahapon, bakit hindi ko babaliwalayin ang konsepto ng interparliamentary courtesy kung yung pong mga taong binabanggit sa napakaraming mga testimonya ng tinawag nating mga witnesses at mga resource persons ay tumutukoy sa mga taong ito. Gagamitin pa natin yun samantalang sinabi nga natin nilimas na nga ang pera ng bayan. Gagamitin mong pagtatakip dahil sa paggalang sa interparliamentary courtesy. Hindi ba sa unang-una pa lang sila nang hindi gumalang sa mga taong bayan na pinaglilingkuran natin? At sa kanya pong interview kaninang umaga, nabanggit niya, ako po'y wala na raw sa hulog. Yan. Hindi ko raw po maintindihan na tumayo siya rito at sinabi niya na ayaw muna niyang sumagot. He cannot yield to the floor until and unless the partial report has been signed by the majority. Madali pong intindihin yun. Ginoong Pangulo, ayaw niya talagang ituloy ang pagdinig sapagkat gagawin niyang kondisyon na kinakailangan muna na mapirmahan ang partial report. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng pangangatwiran? Ang sabi ko po, ngayon ko lang nakita ang very highly unusual na patakaran para sa kanya. Sabi ko nga po, kung sinabi niya mismo, ayaw ko magpa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senator Marcoleta. Diretsahan, Mr. President, tatanggapin ko yun. Ayaw niya eh, bakit ko siya pipilitin? Ngunit kung gagawin niyang dahilan, kaya ayaw niya magpa-interpolate, sapagkat gagawin niyang kondisyon na kailangan mapirmahan muna report, ino-hostage niya ang taong bayan, Mr. Speaker. Yun po ang hindi ko kayang tanggapin. Ano ito, takutan? Kaya niya ginawa yun? Kaipala, Mr. President, kaya pala siya nag-privilege speech. Hindi dahil sa meron siyang gustong sabihin, para ipakita niya yung kapirasong sulat na yun. May nakalagay, Kung Marcoleta, 500. Yun po yung gusto niyang palabasin. Yan yung bago niyong sisiwalat. Ganito na po tayo ngayon, Ginoong Pangulo. Bakit ko pipirmahan yung partial report? Isa po sa hindi ko matanggap-tanggap to sa partial report ay yung isa sa kanyang mga rekomendasyon tungkol sa sino ang mga taong dapat na ipaghabla. Tingnan po ninyo, Ginoong Pangulo, doon sa kategoryang public officials categorized under recommendations for preliminary investigation, ang dami pong legislators doon.
pinangungunahan na po ni Saldico at marami pa pong iba. Sa mga intermediaries po, Mr. President, binanggit niya si Undersecretary Traigib Olaybar. Binanggit niya yung Maynard Mu. Hindi ko po alam kung sino yung Caroline Villayap, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron, Lawrence Cruz, John Paul Estrada, Mark Texay, alias Peng. Pero wala po yung Yusek Adrian Bersamin na siya mismong naghayag sa plenaryo nung nagkakaroon po ng plenary debates na po sa ating budget. Siyang naghayag mismo sa pangalan ni Yusek Bersamin at ayon sa kanya, niname drop niya ang pangalan ng Pangulo. Sinabi rin po ni Saldico, yung 30 Tamarind Street na kung saan 1 billion ang nai-deliver ni Saldico. At ang tumanggap po noon ay si Yusek Jojo Cadiz. Napakabigat na akusasyon. Ginoong Pangulo, wala man lang po rito sa dapat na banggitin na intermediaries. Nasaan po ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez? Nilagay po niya doon sa classification ng public officials categorized under fact-finding investigation. Ang laki po ng diferensya ng fact-finding investigation sa preliminary investigation. Bakit po yung tinuturo mismo na mastermind, yun po yung nasa... Wala po sa preliminary investigation. Nasa fact-finding lang. Tingnan po ninyo yung mga lumabas sa mga dyaryo, sa mga periodiko, Ginoong Pangulo. Billionaire News Channel dated May 5, 2026. Ombudsman, Romualdez umanong tinuturing mastermind sa controversial na flood control scandal. Politico.com dated May 5, 2026. With 56 billion in supposed kickbacks, Ombudsman tags Martin Romualdez as mastermind of flood control scam. Abante, dated May 5, 2026. Ombudsman, Romualdez Co. mastermind ng 56 billion flood control kickbacks. Abogado.com PH, dated May 5, 2026. Ombudsman panel tags Romualdez and Co. as masterminds. Dito pa lang po sablay na yung report Nandun lang siya sa fact-finding, samantalang ang ombudsman, tinag na po siya, isa sa mastermind. Saan po papunta ang report? Ginoong Pangulo. Ginoong Pangulo, ang Senado ay hindi dapat maging entablado para sa mga intrigero na alam naman natin kung ano ang totoong motibo. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ayun na nga mga kababayan, yun pala ang pakay nitong si Ping Lacson. No? Magpakalat ng kung ano-anong malisyosong aligasyon dito kay Senator Dante Marcoleta. Share nyo lang itong video na to para ika nga malaman ng ating mga kababayan kung ano ba talagang pinaplano na yan itong si Ping Lacson. Maraming salamat, mag-ingat po kayo lahat. Pilipinas.